We are now in Ezekiel chapter 35, and the title of our teaching for tonight is entitled, When Hatred Backfires. When Hatred Backfires. Hindi ko alam sa inyo, baka meron dito ang may galit sa kanyang puso. Hindi ko po alam kung kaninang umaga ay meron tayong nagkaroon tayo ng misunderstanding or conflict sa isang tao. But this message po will teach us, no? About so many things. About pride, hatred, and the danger of rejoicing over others' misfortunes. When hatred backfire. Ako po, bago panoorin yung live niyo po noon. Dati, pero nung napadpad ako sa mga live mo, tinanggap ko na dahil sa ABCD. Amen. Okay, so ayan na. Lahat na may mga hate. Lahat na may mga anger issues. Okay, may pride sa kanilang mga puso. So, napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayon. At nawa po, buksan ng Panginoon ang ating mga puso at isipan. Kung meron man po dapat baguhin sa atin, magpabago po tayo sa Diyos. Magpabago po tayo sa Panginoon. Amen. Okay, bato-bato sa langit, ang tamaan magpatama, at ang mga tatamaan po ay magbago. Para po ito sa lahat na may mga yung maikli ba ang pasensya, okay? Pwede din. Tignan natin, no? Supposed to scroll down, pero natamaan ako sa Team Ken na pa-stay. Sino dito yung mga natamaan? Yan. So, para sa akin ba to? Para sa akin ba tong topic na to? When hatred backfires. Kasisimula lang po. Medyo kasisimula lang. Let's go! Ayan. Praise God. So, nakikita po ng Panginoon ang ating mga puso. No? At siya po ang huhusga sa atin sa lahat ng mga bagay na meron sa laman ng atin pong mga puso. And ang Ezekiel chapter 35 po, ito po yung time na si Lord ay nagsalita sa Mount Seir, the land of Edom. So the Edomites were descendants of Esau, Jacob's twin brother. And from the beginning, there was conflict and bitterness between these two nations. So, simula pa lang, meron na pong rivalry dito sa dalawang nations po na ito. Okay? So, when Judah fell into trouble and judgment, instead of helping their brother, Edom rejoiced and even took advantage of their suffering. And with these verses or scriptures that we're about to discuss, I pray na ang ating pong Panginoon ay ipakita talaga sa atin, maipakita sa ating isipan at ipaalala sa atin kung meron ba tayong nagawa, no? Baka meron tayong nagawa in the past na hindi natin alam, may kasalanan pala ako, may pagkukulang pala ako. Nakagawa pala ako ng ganito sa kaibigan ko, sa pamilya ko. Sabi po sa Ezekiel chapter 35 verse 5. Ezekiel 35 verse 5. Because you harbored an ancient hostility and delivered the Israelites over to the sword at the time of their calamity. So this chapter po shows us that God cares about how we treat others. Especially when they are at their lowest. Sino ka ba? Ano ba ang pinapakita mo sa mga panahon na yung mga tao sa paligid mo ay nangangailangan? Ano ang treatment mo sa kanila? O kung ikaw ay merong kaaway, for example, meron kang hindi nakasunduan, at may nangyari sa tao na iyon, what is your response? How you treat these people. At nakikita po ng Panginoon yan. Ang title natin, When Hatred Backfires. So God not only sees what we do, He sees why we do it. Okay, hindi lang nakikita ng Diyos kung ano ang ginawa mo.
nakikita rin ng Diyos bakit mo yun ginawa. And only God can judge the motive of our hearts. Ano ang ginawa mo at bakit mo yun ginawa? Nakikita at nalalaman ng Panginoon. Okay? So, handa na po ba tayo makinig ng 3 puntos? Okay? Siguro hindi lang naman ito para sa mga magagalitin. Hindi lang din ito para sa lahat ng mga nagtatanim ng sama ng loob. But for all of us. Ako po, sa totoo lang, personal take, hindi ako mapagtanim ng sama ng loob. Okay? Ang pagkakakilala ko sa aking sarili, iba-iba tayo. I am very considerate and very understanding. Kaya po magaan ang loob ko sa lahat ng tao na kahit ba grabe na yung nagawa mo na pagkakamali o kasalanan, parang ang take ko doon, sabi ko, nangyari yan kasi may plano si Lord. Yan, may plano si Lord dyan. Kung bakit mo yan pinagdadaanan ngayon, kung bakit nangyari, God has a plan. Para sa akin po itong topic na to, Pastor. Ako, Pastor Matampuhin, sino dito yung mga sensitive? Meron ba dito? Yung pag hindi mo napansin, magtatampo. Meron bang ganyan? Yung for example, nakasalubong mo, tapos hindi mo siya napansin, hindi mo nabate, iisipin mo na agad na, may nagawa ba akong mali? Ayun naman yung nag-overthink ka na agad. May nagawa ba akong mali? Ba't di ako pinansin nun? Pero ang totoo, kaya ka hindi napansin, kasi malabo lang pala yung mata. Something like that, no? Nag-overthink ka na, bakit ganun yung pakikutungo niya sa akin, ba't niya ako napansin, etc. And tonight, I believe na nais pong palawakin ng Diyos ang ating mga isipan. Para po sa pagtanaw natin sa isang sitwasyon, sa isang bagay, mas mauunawaan po natin. Okay? Mas mauunawaan po at maiintindihan po natin. Malabo lang pala yung mata, no? At para sa lahat ng mga sensitive, no? Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, hindi pwede ang balat sibuyas. Yes. Hindi pwede ang balat sibuyas. Pastor, yung sa akin po, yung sama ng loob ko para sa asawa ng mga kapatid ko kasi grabe na po ginagawa. Alam ko, marami tayo, iba-iba tayo ng sama ng loob na dala-dala ngayon. Iba-iba tayo ng mga galit, no? Na sa mga tao. But God wants you to be released. God wants you to be released. Okay? Handa ka na ba? Na lumaya ngayong gabing to? Sino dito gusto nang lumaya sa lahat ng mga kabigatan? Lahat ng galit, poot, sama ng loob. So this is for all of us because God wants you to be free. Simula ngayong gabing to, after ng teaching natin, lahat ng galit sa puso mo, bubungkalin ng Panginoon. No, you don't need to try. Gagawin talaga ng Lord sa'yo yan. Kailangan buo yung loob mo Kasi pag sinabi mo, tatry ko, pwedeng hindi, pwedeng oo, pero decision mo yan. Kasi dapat gusto mong lumaya. Kailangan gusto mong mawala yung hapde, yung sakit, yung galit, yung poot na nararamdaman mo ngayon. Kailangan mong magdesisyon. Yes, it must be intentional. Intentional. Lahat po ng mga religion pwede dito. No? But ako po ay isang born-again Christian under JIL po. But everyone is welcome to join our devotion. Okay? Pastor, kailangan ko ba mag-sorry sa taong binigyan ako ng sama ng loob? Ikaw ba yung binigyan niya ng sama ng loob? Teka lang, nawala yung background song natin. Ikaw yung binigyan niya ng sama ng loob, tapos ikaw yung magsasorry? So, hindi ko alam, para sa inyo ba, nakayak Pastor kasama ko yung sama ng loob ko? Okay.
para sa akin, kung siya ang nakagawa ng, opo, pastor, ako binigay ng sama ng loob. So, para sa akin, ba't ka mag-apologize? I mean, wala ka naman nagawang pagkakamali. Pero kung, hindi ko alam hindi ko sure kung dapat ba ako mag-sorry kung siya yung nagkamali. May pinreason po ako na about sa pagtulong. Yeah, patawarin mo na lang siya. Patawarin mo na lang siya. Kasi hindi naman ikaw yung nakagawa sa kanya ng pagkakamali. And then forgive him or forgive that person. Yes. Yeah, be the bigger person. Nanawain natin. So, Ezekiel 35. Hi, Kuya Har. Yes, it's okay. Sa akin, Yes. So, ako po, ang personal take ko doon, hindi ko kailangang humingi ng patawad. Pero depende sa sitwasyon, Depende po sa sitwasyon. Pero, kung ako lang po yung tatanungin nyo, parang, kung sila yung nakagawa ng pagkakamali, tapos ako yung magsasorry, parang hindi ba maaabuso yun na, bakit ako yung magsasorry? Kayo yung nakagawa ng pagkakasala sa akin. Pero, kung nawawalan ka ng kapayapaan sa puso mo, no? Kahit sila ang mali, kung parang naapektuhan ka sa sama ng loob mo, ganito, ganyan, so siguro kausapin mo. No? Kausapin mo. Okay? Pwede tayong magpatawad. Pero, para sa akin, pwede naman tayong magpatawad Lahat naman, syempre, forgiveness is a choice. Of course. Forgiveness is a choice. Pero iba kasi yung forgiveness sa pagsabi ng sorry Naiintindihan niyo ba ako? Parang, pwede kitang patawarin. I forgive you. Pero, sana nagigets niyo yung point ko dito. Yeah, mas maganda na pag-usapan nyo. Okay? Pag-usapan nyo. Then, habang nag-uusap kayo, bakit nagawa, ganito, ganyan, at the end of the day, kung kailangan talaga mag-sorry just for the relationship and for the reconciliation, then, okay, mag-sorry kayo sa isa't isa. Pero mas maganda na mag-usap muna kayo. Okay? Iba ang pagpapatawad at iba ang paghingi ng sorry. Yes. Kasi parang ang hirap naman na siya na nga yung may gawa ng kasalanan sa'yo, tapos ikaw pa yung magsasorry, di mag-usap muna tayo. Okay? Mag-usap muna tayo. Yes. Usap muna para maunawaan natin ang sitwasyon. Baka kasi ganito, baka naman meron ka ring nagawa na unintentional, na hindi mo alam na nagawa mo pala sa kanya, na naramdaman niya yung ganon. So at least pag nag-usap kayo, mas mauunawaan nyo yung isa't isa. And with that, makakapaghingi kayo ng kapatawaran sa isa't isa. Okay? So, mas maganda, hindi yung nakagawa na nga siya ng kasalanan sa'yo, tapos ikaw pa yung, oy, sorry, parang ganon. Mag-usap muna kayo. Okay? Okay, so, true. Okay, so, yan po. Yun lang, personal take ko lang po yun. Personal take ko lang siya. Pastor, paano po kapag mali ang placement ng galit ng tao? Paano po siya maintindihan? Paanong mali ang placement? Yes, Ching. Kahit nag-chat siya. Diba kahapon, sabi ko sa inyo, forgiveness is a choice. Hindi siya nakabase sa nararamdaman mo. Desisyon mong magpatawad. So kapag nagpatawad ka, iba ang forgiveness at iba ang healing. Okay? So kapag pinatawad mo na siya, uunti-untiin mo. Okay? Ang healing, it takes time. It's a process. Proseso ang pagpapaghilom ng atin pong nararamdaman. So kung nag-cheat siya, kasi kung habang buhay mong dadalhin yan, ikaw lang din matatalo. Kung hindi ka magpapatawad, habang buhay mong daladala yan. Okay? Habang buhay mo. So, piliin natin palaging magpatawad. Always choose forgiveness.
Okay? Always choose forgiveness. Though healing takes time, no? But again po, ang forgiveness po is instant po iyan. Magbibigay ka ng pagpapatawad, but healing takes time. Okay? It's a process. Paano ko po ba magpapatawad tatay ko kung iniwan niya kami para sumama sa iba? Sabi ko nga po sa inyo, hindi ka makakalaya kung hindi ka magpapatawad. Habang buhay mong dadalhin yan. So, i-release mo ngayon yung pagpapatawad mo sa tatay mo. Yes, madaling magpatawad pero hindi madaling makalimot. Wala kang peace of mind. Tama. Amen. Hindi mo kaya magpatawad kung wala ang pagsama ng banal na spirito sa iyo. Pastor, paano po pag di ko na na-receive sa kanya ang forgiveness? Iniwan ako bigla. So, it means na humihingi ka sa kanya ng parang apology sa ginawa niya. Tama ba? Parang ikaw yung naghihintay ng apology. Paano kapag hindi niya ginawa? Ibig sabihin, habang buhay mong dadalhin yun. Tama ba? Habang buhay mong dadalhin yun. Kasi hintay ka ng hintay na magpatawad ka. Dapat na, na pumunta siya sa'yo at humingi siya ng tawad. Paano pag hindi niya ginawa? So, ikaw, ano mangyari sa'yo? So, kailangan mo pa rin talagang piliing magpatawad. Talagang forgiveness is a choice, no? Mahirap yun eh. Alam mo yung hindi mo siya maaarok ng isipan mo. Kasi si Jesus nga nagawa niya eh. 'Di ba? Si Jesus nagawa niya nung time na nakaharap siya sa mga tao. Yung mga tao na yun, yung nagsabi sa kanya na ipako sa krus, ipako sa krus. Paano papatawarin yung mga tao na yun? Pero nagawa pa rin niya. Sabi niya, Father, forgive them for they not know what they are doing. Diba? Nagpatawad pa rin si Jesus kahit sobrang sakit ng ginawa sa kanya. May masasakit pa ba doon? Sa betrayal? Sa rejection? I don't know. Hanggang pagpatay sa kanya. Pero nagawa niya pa rin magpatawad. So, ganun din po sa atin. Alam ko mahirap. Sinasabi mo lang, yun naman yun, Pastor, kasi di mo naranasan. Pwede niyo sabihin sa akin yun, di ba? Sinasabi mo yan, madali lang. Parang it's easier to said than done. Pero, mga magulang, mga kapatid, wala tayong magagawa eh. That's the commandment of the Lord Jesus. Magpatawad. Kasi kung hindi ka magpapatawad, ikaw din ang talo. Ikaw din ang hindi makakalaya. Kahit hindi pa siya tumawag sa'yo. Hi Eve, you're here. God bless, God bless. Yes, yes. God bless you. Okay? Para naging na tayo dito, question and answer na tayo. Paano po kapag pareho kami nagkasala, I forgive the person but he did not? Should I ask? O napatawad mo na pala eh. Hindi mo na hawak yung sa kanya, yung kalooban niya. Okay? Ikaw. Ang kontrolado mo, ikaw, yung buhay mo. Speak English. I can't give my advice like in pure English, ha? Ito na naman tayo. Akala ko noong una, hindi ako makakapagpatawad sa tatay ng anak ko, pero ako naging toxic dahil sa galit. Ayan. Sino dito yung Sino dito yung may experience na sobrang grabe yung ginawa sa kanya, pero napatawad niya? Meron ba? Meron ba dito yung grabe yung ginawa sa kanya, pero nagawa niya pa rin patawarin? Amen. So marami din, no? Marami din. Ako po, gusto ko nung papa ko na ipa-abort ako. Grabe, Chant. Grabe yun. Ako, Pastor, inabandon na kami na mag-ina ng dating asawa ko. Pero kamusta ngayon, Kai Jeff? Kamusta ngayon? Ano nararamdaman mo?
Napatawad mo na siya. Yeah, sabi ko nga dun sa teaching natin kahapon, di ba? Hindi ibig sabihin na pinatawad mo na, ibabalik na kayo dun sa dati. It's okay to put some boundaries and limitations. Ako pas ang hirap maging people pleaser. Totoo, mahirap yan. Yan. Yung mga inabandon na. Grabe. O yung mga nang scam, di ba? Grabe, ang daming mga iniwan pala dito. But when I knew it, ay matured na po ako, I forgave him po. Wow. Kapag okay. Focus. Okay. Di po halos mabaliw po ako kakaisip na scam ako ng boyfriend ko. Yes. O yung mga comment nyo daw, mag-English kayo. Mag-English kayo sa live comment. Bahala kayo. Useless ang pagiging Christian natin kasi tayo. No comment. Okay, let's end this live. Bye-bye, guys. Joke lang. Ang hirap kasi nakikita mo yung sakit na naiyak na natin. Hi, Eve! Please bear with us, Eve, because, you know, most of us here are Filipinos. And if you want to join us, maybe I can give you a special session. Like... Because most of us here are Filipinos. So, yeah. We will try our best to speak English. But I can promise that I can speak English all the time. No? No? Bakit mag-end? Biro lang po. Bakit mag-end na? TJR. Yeah. Yes. You try to, comment in English. So that Eve can understand. Pero alam niyo, bilang mga Kristiyano, babaguhin talaga tayo ni Lord. Babaguhin talaga tayo ni Lord. You will just you will be surprised na parang ako ba to? Parang magkakaroon ka ng ganung realization na ako ba to? Bakit dati ganito? Hindi naman ako mabilis magpatawad. Pero ngayon, mabilis ka na magpatawad. Dati mainit ang ulo mo, ngayon hindi na. Dati magagalitin ka, ngayon hindi na. Alam mo yun? Tita Eliza, hello po. Magugulat ka. Actually, hindi mo mamamalayan. There will come a time, tama ba? There will come a time na you will be surprised how God changed you. Tama English ko doon, ha? Diba? Parang magugulat ka. Ako ba to? May mga ganun ba kayong realization minsan? Yung parang grabe yung nangyayari, pero kung dati ikaw yun, magagalit ka talaga. Magagalit ka pag tatanggol mo yung sarili mo. Lalo na kapag narinig mo yung mga kapitbahay mo na pinagchichismisan ka. Diba? Gusto mong sugurin, ganyan. Pero ngayon, napipigilan mo na. Diba? Kakaibang transformation. Magugulat ka na lang. Yes, God makes it easy. Amazing grace. Pastor, try niyo po mag-podcast. Ito na yung podcast natin. Promise. No, promise. Ako din. Hindi ko na lang namalayan kasi dati palamura talaga ako nung kabataan ako. Palamura talaga ako. Pero nung nakakilala ko sa Lord, unti-unti binabago niya ako. So until now, wala na. No, nawala na 'yon. Dati kung punong-puno ka ng mga bisyo, etc., babaguhin ng Panginoon yun. Ako rin as in. Totoo yun. Magkakaroon talaga. Oo. Yung o, diba? Sabi ko sa inyo eh. Totoo yun. Babaguhin tayo ni Lord.
Ba't pa tayo napunta dito? Wala pa tayo sa ano. Asan na ba tayo? Number 1 na ba tayo? Number 1. God moves in different ways. Number 1. Sige na, number 1 na tayo. Okay, baka tumagal tayo ngayon. Para sa lahat ng mga may mga galit sa puso. Okay, so number 1. Number 1. Bitterness destroys the one who holds it. Boom. Parang bomba. Bitterness destroys the one who holds it. Wala nang tulugan to. O, diba? Kapag may hatred ka, bitter ka. Bitterness destroys the one who holds it. O, sinong talo? Diba? Yung mga taong bitter. Kasi sinisira ka ng ng galit mo eh. 'Di ba kung hindi ka magpapatawad, ikaw lang din yung lalamunin. Ikaw lang din yung masisira. So Edom's hatred toward Israel lasted for generations. They refused to forgive and they clung to their anger. God says, because of this, judgment will come upon them. Judgment will come upon them. Pakitype nga po mga kapatid yung yung title para makita po ng iba. Yung title ng pinag-aaralan po natin. Yan. So sabi sa Hebrews 12 verse 15, see to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Yan. Ayan po yung title po ng ating pinag-aaralan. Okay? Kasi ayaw ng Lord na mapuno tayo ng galit at puot at sama ng loob. Okay? Kasi baka mamaya may kaaway kayo sa pamilya nyo, may kaaway kayo sa katrabaho nyo, may kaaway kayo sa school. Diba? Tinuturuan lang tayo ni Lord. Okay? So, sabi ulit sa Hebrews 12 verse 15. Hebrews 12 verse 15. See to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Tampo po. May tampo, di ba? So, see to it that no bitter root. Kasi kapag meron kang bitter root, eventually it will grow and it will cause trouble. Ang pusong puno ng galit ay parang basong may lason. At ang iinom nito ay ikaw din. O, alam nyo na. Ang pusong puno ng galit ay parang basong may lason. At ang iinom nito ay ikaw din. So, sino ang talo kapag hindi mo nirelease ang bitterness na yan? Sino ang madedestroy? Sino ang mamamatay? I know it's hard. I know and I understand how you feel nung mga time na iniwan ka, nireject ka, pinag-usapan ka, pinagchismisan yung buhay mo. Yung mga bagay na yan. Pero kung hindi ka makakalaya sa bitterness, mga kapatid, at the end of the day, ikaw din yung talo. It will always lead to destruction. Kaya mabuti na lang may devotion tayo di ba? Dito nakakapag-release tayo. Oh, okay, so ganito gawin natin. Isipin nyo ngayon. Okay? Isipin nyo ngayon. Para okay lang po ba yung nag-pray ako pero parang nakipag-usap lang po pag random. Yes. Pray without ceasing. Tama po yun. Yung prayer is not about yung sobrang habang prayer. Na-appreciate ng Lord lahat ng prayer po natin.
Walang kaaway pero may nakakasakit. Pero diyan ka naman, Lord. Amen. So isipin nyo na lahat ng mga tao na kailangan yung patawarin ngayon. Isipin nyo na yung mga tao na nakasakit sa inyo na parang ikaw bitter na bitter ka pa rin. 'Di ba? Yung ex mo, may kasama ng iba, tapos bitter ka. O di ba yung ibang mga tao na, alam niyo na, kayo naman yun eh. Kayo ang nakakaalam ng buhay nyo. Okay? So, ano tayo ngayon? Okay? At tanggalin natin lahat ng mga pait, lahat ng mga sakit, mga masasakit na alaala. Okay? Ngayong gabi, papalayain na natin ang mga taong ito. Independence Day natin ngayon, okay? Independence Day. Bakit parang alam mo, Pastor? Kasi nakakonekta ako sa inyo, okay? Nakikita ko yung mga iniisip nyo, nararamdaman ko kayo. Okay? It's time. Hebrews 12:15. Hebrews 12:15. Hebrews 12:15. Okay? So ngayon, hawakan mo yung puso mo. Tapat mo yung kanang kamay mo sa tapat ng yung dibdib. Okay? At sasabihin mo ngayon, sa oras na ito, I choose to release forgiveness. Sabihin mo yun. Tonight, I choose to release forgiveness. Because I want to be forgiven and I want to be free. In Jesus' name, Amen. Okay na. Malaya ka na, kapatid. Kasi kung hindi ka magbibigay ng kapatawaran, hindi ka papatawaran din ng Lord. Okay? Kasi nga, ginawa niya sa atin eh. Pinatawad tayo ng Diyos. Sino tayo para hindi magpatawad? Gawin mo para sa sarili mo, para patawarin ka rin ni Lord, at para makalaya ka. Huwag mo nang intindihin yung mga ibang mga tao. Ang mahalaga ikaw. Kasi kung hindi mo rin bibitawan yan, mai-stress ka lang. At alam nyo ba ang number one killer ng tao? Stress. Kapag lagi mong iniisip. Di ba minsan kapag iniisip mo, ang lakas ng kabog ng dibdib mo sa sobrang galit? Naramdaman nyo na ba yun? Yung sobrang lakas ng parang gusto mong gumante. Gusto mong, alam mo yung pag naiisip mo, sana maano siya, sana may masamang mangyari sa kanya. Diba? Kapag galit na galit ka dun sa tao na yon, sana madapa siya, sana may mangyaring masama, sana matamaan siya ng kidlat, ganyan. Pero, tayo nga kasi ang talo. Okay? Kapag galit na galit ka. So, gusto daw niyang gulpihin. Yes. O, ayan, ha? Magpapalaya tayo. Paano po ulit humaharap sa kanila kahit nag-forgive ka na po? You don't need, hindi mo na kailangan na palaging humarap sa kanila. Be casual. Be casual. No? Parang okay, pinatawad mo na sila. So, hindi. Pero hindi mo na kailangan ibalik yung dati. Sabi nga, di ba, sa nakaraan, ang pagpapatawa daw, sabi dito, parang kapag binalik mo yung babasahin ko na nga lang, para tamang context tayo. Apple Joy, it takes time. Okay? Pwede mong patawarin at i-workout mo na makausap uli sila soon, pero hindi agad-agad. Okay? In the future, darating din yan. When hatred backfires, Ezekiel chapter 35. Ito, babasahin ko Pakinggan nyo. Para sa lahat. Pakinggan nyo. Forgiveness doesn't always mean a second chance. Forgiveness doesn't always mean a second chance. Because sometimes, giving someone a second chance is like giving them another bullet because they miss you the first time. Nagets niyo ba yun? Forgiveness, hindi siya verse, okay? Hindi siya verse, it's a quotation. Forgiveness doesn't always mean a second chance. Because sometimes giving someone a second chance is like giving them another bullet
because they miss you the first time. Gets? Now, kung family member yan at lagi mo nakakasama, syempre, ikaw, it's your decision. Pero may mga, ako lang, may mga na-observe din ako na kahit ang mga magkakapamilya, may mga malalalim na sugat din. Talaga. We cannot judge them. Only God can judge our hearts. It depends. Okay, ulitin ko. Forgiveness doesn't always mean a second chance. Because sometimes giving someone a second chance is like giving them another bullet because they missed you the first time. Oo, nasabi ko na ito nung nakaraan, di ba? Inulit ko lang ngayon. Mahaba. Yes. Okay na. Okay na kayo sa forgiveness. Ha? So, magpapatawad na tayo. Kami pong magkakapatid parang mga bata lang. Forgive kami agad. Sana all, di ba? Sana all. Laging ganyan. Amen. Sa mga magkakapatid, alam nyo, darating din naman yun eh. Hindi mo naman kailangang ipilit. Sa mga magkakapamilya, nagkakasakitan pa rin yan. Kaya sa mga in-laws, lahat. In every relationship, palaging magkakaroon ng conflict. Palaging magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. But at the end of the day, tayo mga Kristiyano, tayo ang uunawa. At anong gagawin natin? Magpapatawad. At after ng pagpapatawad natin, hindi mo naman kailangang ipilit na maging okay lahat, diba? Sa mga magkakapatid, minsan yan, hindi mo naman kailangan mag-usap ng, pag-usapan natin problema natin. Di ba magugulat na lang kayo na okay na kayo agad? Diba? Parang, hindi nyo na kailangan pag-usapan. Kung nagkatampuhan kayo, diba? Darating din yung araw na okay na ulit. Parang wala nangyari. Ganun sa mga magkakapatid, ewan ko kung paano yung sa inyo, ha? Pero sa amin, parang, okay, may tampuhan, pero after nun, okay na ulit. Ganun lang kami. Nagpapansin na, parang, pag nagpansin na kayo, ibig sabihin nun, okay na. Diba? Okay na, nagpapansin na kayo eh. Wala nung sorry, wala nung parang, hindi lahat ng mga relationship natin, we are very vocal and expressive. No, hindi lahat. So, meron dito, sobrang close, pero meron ding iba na hindi masyadong close, depende sa relasyon nyo. But at the end of the day, nakikita ng Diyos ang laman ng puso natin. Okay? Kung may bitterness ba dyan, kung may hatred ba dyan, ang pinakamahalaga, ano ang laman ng puso mo? Okay? Ano ang laman ng puso mo? O, di ba ganun pag nagpansin na okay na? O, tama. At pagtutulungan pa rin. Akala mo okay na, tapos genuine ka na, sila pala gaganti pa pala. Hayaan mo na sila, hindi natin control yun eh. Ang control natin yung sa atin. Ang mahalaga, naging genuine ka sa kanila. 'Di ba? Hindi mo na alam kung hindi mo na concern kung ano ang igaganti nila sa iyo. Ang mahalaga yung ikaw kasi ikaw ang i-judge ng Panginoon, ang puso mo. So kung naging genuine ka sa kanila at hindi sila naging genuine sa iyo, good thing, naging genuine ka. Amen. Yes, Sheila Marie. God bless you. Yes. And I believe God will honor your faith. Nakikita ng Diyos kung gaano kabusila kang puso mo na, Lord, napaka-genuine ko naman, pinatawad ko naman sila, pero bakit ganun sila? Si Lord ang bahala sa'yo. Okay? Hindi ka, sa mga ganyang mga pagkakataon, ang Diyos ang kakampi mo eh. Ang Panginoon ang kakampi mo. Okay? At siya ang magbabago sa kanila. Amen. Basta ang mahalaga, ikaw, ang puso mo, ang genuineness ng puso mo. Okay? May kapayapaan ka na kapag nagpatawad ka, tunay na kaligayahan ang nararamdaman mo. Tama. Tama. Okay, so grabe, parang ang haba ng discussion natin ngayon. Number 2 na tayo. Number 2.
So, I'm praying na lahat na may mga family problems sa inyo, hindi na natin kayang baguhin yun na nakaraan. Pero kaya nating magdesisyon po ngayon. Kaya natin magdesisyon po ngayon. So, for example, ikaw yung tao na wala na tayong magagawa. Talaga nagkahiwalay na kayo ng asawa mo. Pero hanggat kayang gawan ng paraan, gawan mo ng paraan. Pero kung hindi na talaga, I mean, it's beyond repair. Sabi nga nila, it's beyond repair. At may sarili na kayong mga buhay. Ang lagi nyo lang pong tatandaan, ino-honor ng Panginoon ang batas natin sa mundo. Ino-honor ng Panginoon yan. So, itama nyo lang po palagi. Yun lang po, itama nyo lang po palagi. Kung ano ang batas ng Diyos, ano ang batas na umiiral, yun po yung sundin po natin. Kasi kung mabubuhay ka na hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos, baka magkaroon tayo ng problema in the end. At least nasabi ko po sa inyo, mahalaga sa akin yun, nasabi ko po sa inyo, itama natin ang ating buhay. Kaya nyo naririnig tong pangangaral na to, kasi gusto ng Lord, itama mo ang buhay mo. Kasi baka walang ibang magsabi sa'yo nito eh. Baka may nagsasabi sa'yo, okay lang yan. Sige, kung ano magpapasaya sa'yo, gawin mo. Diba? Kung anong magpapasaya sa'yo, doon ka. Pero hindi lahat na nagpapasaya sa atin ay tama at kalooban ng Diyos. I praise God na sabi ko yon. Okay? So, itatama lang po natin. Itatama lang natin. Yan. Kapag may word of God, say ni Lord kapag galing sa salita niya, bunga ng panalangin, yan. Kapag pinag-pray mo talaga yan, may kapayapaan sa puso mo. Kasi nakakalungkot lang. Siyempre, wala na, nangyari na yon, di ba? Kaso ang mangyayari po ay, ano mangyayari? Hindi lang ikaw ang maaapektuhan. Kapag merong broken family, hindi ito menos, no, yung mga dumaan po sa broken family. Pero hanggat kayang maiayos, kaya sa lahat ng mga kabataang nandito, ipag-pray niyong maigi na kung sino talaga yung magiging lifetime partner niyo. Always pray hard to God. And for those people, magsawa na tayo natin. Amen, 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 amen. Paano po kung paulit-ulit tas hindi nagbabago? Tingnan niyo po yung mga Israelites. Yung mga Israelita. Simula dati hanggang ngayon, matigas ang puso. 'Di ba? Alam niyo ba na sa Israel ay marami pa rin po ang hindi kumikilala kay Jesus na Panginoon? Alam niyo po ba 'yon? So, hindi nila kinikilala si Jesus as their Messiah bilang tagapagligtas nila. So, imagine niyo hanggang ano yun dati pa. During the Old Testament, lagi sila nagre-rebelde sa Panginoon. Diba? Tapos may mga magsasabi na diba? Paano pa pag hindi nagbabago, pag paulit-ulit? Ang mga Israelita nga, ang tagal-tagal na nila. Pero grabe yung habag at biyaya ng Diyos sa kanila. Okay lang po masaktan. Siyempre, tao tayo, nararamdaman po natin yun eh. Okay lang po yun. Kasi po, healing naman yun, hindi naman forgiveness yun eh. Paghihilom. Okay, paghihilom. Pero yung forgiveness, it's a choice. It's okay po. No, kung mag-asawa kayo, kailangan nga po pag-usapan nyo yan eh. Kailangan nyo pong pag-usapan na
nahihirapan kasi ko, na ganito, pwede ba na magpahilo muna tayo. Darating na naman yung pagkakataon na makakayanan mo na ulit makapag-usap sa kanila. Yes po, promise lang ng Israel, Pastor. Yes. Sila ang Israel, ang bayang hinirang ng Diyos. O, di ba? Sila pa yun, di ba? Kaya grabe ang protection ng Lord sa mga Israelites. Kaya sa lahat ng mga nandito, kapit lang. Hanggat kayang ayusin. Kung kayang panumbalikin, manumbalik. At kung may mga maling ginagawa, itama. Amen. In Jesus' name. Para sa ating lahat. Okay? Paalala. Nawa po ay hindi tayo makatulog kapag alam nating nabubuhay tayo sa kasalanan. Kasi po, paano kapag huling hindi na tayo nagising bukas? Diba? Paano kapag hindi tayo nagising tapos hindi tayo nakahingi ng tawad sa Diyos? Hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya ngayon pa lamang po, magsisi, bumalik, manumbalik sa Panginoon. Yes, always be prepared. Amen. Always be prepared. Number 2 na. Grabe, number 1 pa lang yun. Number 2. Parang 1 oras tayo per point. Okay, number 2. Pride leads to a fall. Pride leads to a fall. Bakit hindi mo ma-let go yung hatred na yan? Kasi baka ma-pride ka. Kasi alam mo yung ma-pride, mag-sorry muna siya. Siya yung una na nakagawa ng kasalanan eh. Hindi ba yung mga ganon? Sorry muna siya. Ano ko, hello? Parang ganon. Pride leads to a fall. Even Edom thought they could take Israel's land after its destruction, but God reminds them the land belongs to Him and not to man. Reflection. Whenever we lift ourselves in pride, we forget God is always watching. Kapag hindi mo malunok yung pride na yan, baka nalilimutan mong nakatingin ng Diyos. Bakit ako ba ba't ako unang kakausap? Ako ba may kasalanan? Hindi na mahalaga dito kung sino may kasalanan o hindi eh. Pagpatawad ka, release forgiveness, pag-usapan nyo. Ang mayabang ay ibinabagsak, ngunit ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Hindi ito nakadepende sa estado natin sa buhay. Syempre, parang tingin mo sa sarili mo, mataas ka, edukado ka, bakit ikaw yung unang lalapit? Forgiveness hindi para sa iba, para sa sarili natin. Tama. So, anong gagawin natin? Tanggalin po natin ang pride. Sabi ko po sa inyo, ito ang kasalanang kinabagsak ni Lucifer. Pride. Kung gusto mong masira ang buhay mo at bumagsak ka, sige, isapamuhay mo yan. Sige, maging ma-pride ka. Alam niyo, darating yung araw. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong laging nagbe-burn ng bridge. Parang kalimutan na tayo, simula sa araw na to, wala na akong kilalang sa ganyan. Hindi na kita kilala, hindi na kita kaibigan, hindi na kita pamilya. Darating yung panahon, kakailanganin mo yung mga tao na yan eh. Kaso, nag-cut off ka dahil sa pride mo. Okay? So mga kapatid, balikan mo. Baka may mga kinat off ka dahil sa pride mo. Ikaw lang nakakaalam. Baka masyado na mataas yung tingin natin sa sarili natin. Ayaw nating makipag-usap. Gusto natin sila yung lalapit. Nagkaayos naman na ulit.
Ako ang kina-cut off nila, pastor. Magpatawad kasi yung tao na di natin mapatawad na natutulog na mahimbing. Oo, yes. Okay? Baka sila natutulog na sila ng mahimbing dahil pinatawad ka na nila. Tapos ikaw, hindi ka pa rin nagpapatawad. Ganyan mama ko hindi tumatanggap sa opinion ng mga anak porket sila ang magulang. Pero, pagdating sa pamilya, syempre, kailangan pa rin natin ng, ganyan talaga, no? Ganyan talaga. May mga tinatawag tayong generational gap na, may mga pagkakataong hindi magkakasundo ang magulang at anak sa magulang, may mga clash na mangyayari, ganyan. But at the end of the day din po, syempre, mga magulang pa rin po natin sila. At kung tayo ay magsasabi sa kanila, siguro sa maayos pa ring paraan. Yeah, tamang approach, tamang delivery, na hindi nakakabastos para sa kanila. Yes. And kung nakakasira ng mental health nyo, edi gumawa, parang okay lang naman na mag-pause muna kayo no? Parang pause muna. Okay lang na huminga-hinga ka muna. Oo. Alam nyo, ang mga magulang natin, they are, parang bago lang din sila sa mundong to. Hindi porket magulang, parang alam na nila lahat. May mga bagay na inaalam pa rin nila. Hindi po sila perpekto, ang mga magulang po natin. Okay, so, kung magkakamali sila, kung parang sa palagay natin hindi nila tayo naiintindihan, mga magulang pa rin po natin sila. At kung ano ang ginagawa natin sa magulang natin, darating ang araw, gagawin din sa atin ng mga anak natin yan. So, napakalawak na pangunawa at pagmamahal para sa lahat ng may mga magulang pang kasama. Amen. And number 3 and the last. Number 1, bitterness destroys the one who holds it. Number 2, pride leads to a fall. And number 3, God defends His people. God defends His people. He will vindicate His people and judge their enemies. Kung ikaw ay nagpatawad na at yung mga tao sa paligid mo ay grabe pa rin manira sa'yo, grabe pa rin ang ginagawa sa'yo, God will defend you. Ayan. God will defend you. Paano po kapag pamilya mo ang dahilan ng trigger ng mental health mo? Kausapin niyo sila. Open communication is the key. Open communication is the key. He will vindicate His people and judge their enemies. When people mistreat you or rejoice at your pain, God sees. Listen to this. Kung may mayroong kayong mga tao na napatawad mo naman na, pilit mo naman ginagawa ng kabutihan, pero grabe yung ginagawa pa rin sa'yo, sinisira pa rin yung pagkatao mo, yung pangalan mo, listen to this. Justice may be delayed, but it is never denied. Ulit. Justice may be delayed, but it is never denied. Amen? Hindi mo daw kailangang ipaglaban ang sarili mo. Si Lord ang bahala sa'yo. Yes. Amen. Kaya kung may mga kaaway ka, pagkatiwala mo sa Diyos. Kung may mga tao hindi makasundo, ipag-pray mo lang sa Lord. Si Lord ang tutulong sa'yo. God will fight for you. Thank you, Jenny. Jenny me. Thank you po. Okay? Ang Diyos. May mga laban na hindi mo kailangan labanan. Justice may be delayed, but it is never denied. Nakakaiyak. Super random scroll lang po. Thank you. Praise God. Join our community po. Feel free to join our community. Amen. Si Lord ang bahala sa kanila. Kasi may mga nagtatanong di ba? Parang, paano kung ako nakapagpatawad na pero sila ganun pa rin yung ginagawa sa akin? Si Lord ang magde-defend sa'yo.
Amen, amen. Lalo na yung mga korap sa Pilipinas, di ba? Sabi ni Yats. Yan. So, parang illustration na lang. Okay? Bago tayo matapos. Amen, Ayla, amen. So, imagine two men. Silang dalawa ay naka-chain together. Magkasama sila, no? Naka-chain sila together. So, yung isa, one refuses to forgive the other. So, yung isa hindi nagpapatawad. Dala-dala niya yung galit. Dala-dala niya yung sama ng loob at yung pasakit na nararamdaman niya. Dala-dala niya yon. Pero dahil naka-chain silang dalawa, no? So, yung isa, dala-dala niya yung isang naka-chain sa kanya. But the only one who suffers is the one holding on. Ibig sabihin, yung isa lumalakad na siya, pero ikaw, nakatali ka pa sa kanya, kaya nadadrag ka niya. Kasi ayaw mong magpatawad. So yung isa, naglalakad na, ikaw nakasama ka pa rin. Tapos parang hinihila ka. Alam mo yun? Parang nakalupasay ka, hinihila ka. Ganun yung pakiramdam kapag hindi ka nagpatawad. Ang nagsasuffer lang, yung ayaw bumitaw. So forgiveness breaks the chain and sets you free. Do you want to be free? Let go of that hatred. Let go of that hatred in your heart. Tama na. Alam ng Diyos na sobra-sobra na yung pinagdadaanan mo eh. Diba? Sobrang sakit na kaya. Ay, okay po, Ate Cheat. God bless. Okay, bibitaw na po, sabi ni Sugar Stories. From now on, I will let go. Amen. Amen. Totoong paglaya ang gustong ibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pero ulitin ko, hindi ka makakalaya kung hindi mo tinatanggal ang chain ng unforgiveness sa'yo. Okay. Amen. So don't let bitterness write your story. Let forgiveness and faith in God set you free. Hi, Ate Dan. Hello po. Let forgiveness and faith in God set you free. Paano po ang pwedeng gawin kapag pabalik-balik sa isip mo kahit iniiwasan mo na? Just surrender everything to God. Sabihin mo lang, Lord, naaalala ko po yung mga nagawa nila sa akin. But this time, I just want to surrender everything to you. Bigyan mo po ako ng tamang pag-iisip, no? Calm my mind. Bigyan mo po ako ng peace. At palitan mo po yung mga bagay na yon ng kaisipang makalangit. In Jesus' name. Just pray and surrender to God. Amen. So, that's the end of our Ezekiel chapter 35, when hatred backfires. And I pray na itong mga lesson po na ito ay mai-apply natin. Kasi sayang kung hindi natin mai-apply. Sayang kung hindi natin mai-apply. Amen. Huwag mo na end po. Yan yung huli. Okay. Don't let bitterness write your story. Don't let bitterness write your story. Let forgiveness and faith in God set you free. Let forgiveness and faith in God set you free.
Purihin ang atin pong Panginoon sa lahat ng mga tao na pinalaya ng Diyos sa araw na ito. Pastor, naiyak na po ako. Gusto ko na po mag-confess sa iyo. Sige po, magtawag kayo sa akin. Opo, Jael din po ako. Jael din. Praise God. At alam nyo, kagaya po ng ginawa namin kanina, kasi kanina po ay galing kami sa kulungan. So we have this churchmate at meron siyang anak na nakulong. No, at after po nun, sa loob ng 1 year and 2 months, nakakulong po siya. And praise God po, dahil kanina ay nakalaya na siya. Alam niyo yun? Nakalaya na po siya. At tuwang-tuwa po yung magulang. Nakita ko yung magulang kasi kasama ako sa all throughout the process. No? At ngayong araw na ito, kung paano pinalaya ng Diyos yung anak ng ka-churchmate namin, I pray na may mga tao rin po ngayon na nakakulong kayo sa preso ng nakaraan, mga bilanggo kayo dahil hindi kayo makalaya kasi nga hindi kayo makapagpatawad dahil punong-puno ng galit, ng unforgiveness, ng pride, no? Nalalason ang ating mga puso, nalalason ang ating mga sarili. At ngayong araw po na ito, ngayong gabi pong ito, ang dalangin ko po na bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, ng isipan, ng lakas ng loob, na bitawan ang mga taong nakasakit po sa atin upang hindi po tayo patuloy na masira at bumagsak. Amen. Humility brings blessings. Tapos na, nangyari na kapatid. Okay, kung nasaktan ka na, aminin mo na, sige Lord, nasaktan ako. Hindi na mababago yun eh. Anong kailangan mong gawin? Harapin mo na. Okay, harapin mo na. Magpakumbaba ka na. Kung ayaw talaga niyang lumapit para humingi ng tawad sa'yo, try mong kausapin. Pwede ba tayo mag-usap? Gusto ko lang makalaya. Sabi mo sa kanya, gusto ko lang makalaya kasi palagi ko naiisip yung ginawa mo. Palagi ko naiisip yung panahon na nasasaktan ako. Okay lang ba makausap ka kahit saglit lang? Sabihan niyo yung tao na yun. Kahit saglit lang. Usap lang tayo. At sa pag-uusap nyo, mamagitan ang Panginoon at mangibabaw ang pagmamahalan, mangibabaw ang pag-uunawaan, at pagkatapos ng pag-uusap nyo, ay ma-restore ang sinirang relasyon ng kaaway. I-restore ng Panginoon. Kahit na hindi nakagaya ng dati, ang mahalaga, malaya ka. Ang mahalaga, natapos na yung mga matagal mo nang iniisip at nagkaroon kayo ng kaliwanagan. Wala ng bitterness. Wala ng hatred. Gawin niyo po yan. Gawin niyo po. Amen. Let us close in prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi ko po alam kung ilan sa aming nanonood ngayon ang nakarelate sa discussion po namin ngayong evening devotion. There are people who are watching na simula pa lamang po kanina ay kinakausap mo na. Naglalagay ka na ng imahe ng mga tao na kailangan po nilang pakawalan. Imahe ng mga tao na kailangan na po nilang patawarin. At nandito po kami, Panginoon. Tumutugon po kami sa iyong panawagan. We don't want this hatred and unforgiveness backfire to us. So tonight, we choose to forgive. We choose to release. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga puso. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob upang makapagpatawad.
Bigyan mo kami ng tapang, nakausapin yung mga tao na yun. At kung kailangan po na mag-usap para magkaroon ng kaliwanagan, gagawin po namin. Because we want, Lord, to be free. Nais na po naming maging malaya. Ayaw na po naming maging bilanggo ng nakaraan. Ayaw na po naming maging bilanggo ng nararamdaman naming sakit at pighati sa aming mga puso. Nais po naming lumaya. Lord, pagpalain mo ang mga taong ito. Hawakan mo ang kanilang mga buhay. At simula sa gabing ito, magkakaroon ng kaibahan at magugulat po kami bawat araw. Parang may nagbabago. Parang kakaibahang ginagawa namin. Yung mga dating nagagawa naming labag sa kalooban mo, hindi na po namin nagagawa. Sapagkat malakas ang iyong pangungusap sa amin, Panginoon. Lord, i-bless mo lahat ng mga nakasama namin sa evening devotion na ito. Maging ang lahat ng mga pamilyang nire-representa namin. Pagalingin mo lahat na may mga sakit at karamdaman. Pagpalain mo ang bawat isa. Let their favor be upon us. Lahat ng naghihintay ng approval, ng visa, ng result ng laboratory, O God, ng result ng job application, ng board exam. We pray for your favor to be upon them. In Jesus' name. At bantayan mo rin ang aming mga puso. Na ang pusong ito ay palaging ikaw lamang ang tinitibok, Panginoon, at wala ng iba. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. Hallelujah. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat-lahat. Maghari ka, dakilang Diyos. Maghari ka ngayon at magpakailanman. We thank you, we glorify you, and we love you. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.